Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga pag-usapan na po natin itong bagong pinapalabas na mga bata ni Romualdez na si Duterte daw ang may kasalanan sa lahat ng mga blanco-blanco na yan. Naman. Sabi nga ni Attorney Vic, hindi naman kasalanan niya ni Pangulong Duterte, kasalanan niya yan. Kayo naglabas ng nagbigay ng resulta ng BICAM report na blanco. So wag niyo sasabihin na si Duterte. Eh kung wala naman kayong nilabas na BICAM report na blanco, edi wala sanang issue. Ngayon, porket kayo ay pinuna ni Attorney Vic at ni Ungab at ni Pangulong Duterte, sasabihin nyo na naman si Pangulong Duterte. Nagkataon lang, hindi tanga itong si Ungab, si Attorney Vic at si Pangulong Duterte. Pero yung mga bata mo, ewan ko sa inyo. O, panoorin po natin tong balita bago tayo pumunta sa detalye, ha. Ang dami ko nating pag-uusapan ngayong araw na ito. O, pasok. Pinupolitika raw at tila hino-hostage ang 2025 national budget kasunod ng petisyong ideklara itong unconstitutional at ang itinuturong nasa likod ng pamumulitika ang mga Duterte raw. Nasa frontline ng balitang yan. Kaya naman kayo eh. Pag hindi nyo na kayang ipalusot, noong una nagpapalusot pa sila. Noong una, eto kaya, titingnan natin yung scenario yung silent treatment nila, hindi kumana. Diba, tumahimik sila noon tapos hindi sila nagpapa-interview, tumatakbo pa nga si Kimbo. Naalala nyo yun? O, di noon pa lang, alam na nating meron na silang problema. Tapos, nung sumagot, mali-mali naman yung sagot. O, di ba, sa sobrang mali-maling sagot, ultimo si Tito Soto, nasa administrasyon yan ni Marcos. Si Lacson, nandun din yan. O, pumuna. Ngayon, itong may Chief Justice pang pumuna rin. Lahat to ay pumuna doon sa sinasabing blanco na technical group lang daw. O edi pahiya yun, di ba? Pahiya yung ganong klaseng palusot. This time, may bago na naman silang palusot. Ano, si Duterte may kasalanan yan. Basta talagang mailusot lang ninyo itong kawalang-iang ginawa ng BICAM, ewan ko sa inyo talaga. O, eto, pakinggan. Marian Enriquez. Kung si House Appropriations Committee Vice Chairperson Zia Alonto Adyong ang tatanungin, obvious kung sino ang nasa likod ng pagpapaputok. Ano ba nagawa nito sa Pilipinas? Ha? Anong nagawa mong trabaho, Congressman Adyong? Yung totoo. Alam ko nga, ewan ko pero mamaya, google ko muna, titignan natin, Issue ng national budget. Kasi kung titingnan mo rin kung who are the people behind the filing of the questioning the budget before the Supreme Court, they are all well connected with the Duterte. Nitong Lunes, naghain ng petisyon sina Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab at dating Executive Secretary Vic Rodriguez sa Korte Suprema para ipadeklarang unconstitutional ang 2025 national budget. Sina Ungab at Rodriguez ang kasama ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang programa kung saan unang inungkat ang BICAM report. Ayon kay Adyong, pinupolitika ang budget at tila hino-hostage ang pondo ng bayan. Nauna nang iginiit ni Acting House Appropriations Chairperson Stella Kimbo na napagkasundoan na ng mga miyembro ng BICAM ang halaga ng blankong items. Ang tanging ginawa na lang ay nilagay ang mga numerong ito sa BICAM report. Sa panayam naman ng programang Storycon ng One News kay dating Senate President Franklin Drilon, sinabi niyang walang future ang petisyon ni Ungab at Rodriguez. Valid daw ang GAA at hindi raw sapat na dahilan ang kontrobersyal na BICAM report para baliwalain ang pirmadong budget. Pero giit din ni Drilon, tila Kamara ang nagkontrol ng pondo at hindi si Pangulong Bongbong Marcos. I urge the President, recover that control for the good of the country. Sa Senado, 24 na taon na ako tumingin ng national budget. Ito po ang pinaka-corrupt. O, tingnan mo kahit si Drilon. Hindi eto kasi para maintindihan nyo, na katarantaduhan yung sinasabi mo, Adyong. Yan ang katotohanan, katarantaduhan yan.
Si Duterte, ito nga mismo nagsasabi, hindi nga, ito galit nga kay Duterte ito eh. May sinabi pa nga siya dyan na parang hindi maganda kay Duterte. Pero sinasabi niya, ito ang pinakakurap na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. So don't tell us na ang punot dulo nito ay si Duterte. Hindi ho. Ang punot dulo nito ay kayong mga congressman na walang ginawa kung hindi ipagtanggol ang maling paraan na ginawa ninyo dyan sa BICAM. Huwag na tayo magpaikot-ikot. Kahit ibang kulay, pinupuna na ho itong budget. Kahit hindi nga ho magkakasundo yung mga yan bakit pinupuna yung budget? Bakit sinasabing pinakakurap na budget to? Kasi talagang katarantaduhan yung ginawa ng Kamara sa budget. Kasama ka na doon sa isang membro nun. Hanggang ng Kamara. binanggol nila yung budget. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Malinaw malinaw eh. Ito ha. May papakita ko, titignan natin kung paano magpapalusot si Adjong. Adjong, ginagalit mo ko, Jong eh. Ha, Jong? Huwag mo ginagalit. Gagalit eh. High blood ako sa'yo eh. Tuloy. Panoorin nyo ito ha, para maintindihan nyo ninyo kung paano sila magpalusot. Ha? Kung paano magpalusot. Sandali, asa na ba yun? Asa na yun? Chotomate ko na siya. Hi. Ito ha. Panoorin natin ha, kung paano magpalusot ng mga, ewan ko ba? Ito. Pasok. Ito, yun. Yan. Ito, itong pagmumukha na to. Mapapagkatiwalaan mo ba yan? Sabi nga ni Abante. Hindi kasi di ba si Abante sabi niya, pagmumukha daw nung katabi niya, na si Grijaldo, mapapagkatiwalaan mo. Ito, mapapagkatiwalaan mo ba to? Ako lang ata yung member ng appropriations dito, no? Ikaw lang daw yung membro ng appropriation. So kasama ka dapat na managot dyan. Among the group. So, ako rin sa isa sa mga nag-defend ng budget ng mga ibang ahensya doon. First of all, tama yung sinabi. I agree with my two colleagues here. Lahat naman may right to question anything under the sun before the Supreme Court. Kasi we are democratic. Ihimayin natin sinasabi niya. Kasi dito, yung palusot niya, hindi lulusot eh. Paano ko masasabi? Kasi, sandali. Ha? Mukuha tayo ng ballpen. Ito ang ballpen na ito. Napakaganda itong ballpen na ito. Galing pa ito kay Pangulong Duterte nung nagpunta tayo, Office of the President. Talay. Democratic country. That's how wide the space is para i-allow yung mga dissenting opinions or kung ano man dyan, no? Especially if it concerns of national importance like the budget. Number 2, yung sinasabi po nilang blank items, ganito po yan. In the House of Representatives, when we approved the 2020 NEP pa yun, di ba? Yan. NEP. We're talking about NEP. Yung una. So, ito para maintindihan natin, kasi ito, pinapaikot-ikot niya, nililin lang niya yung mga media. So, NEP when we approve the House. So, may enrolled bill yan. The same thing, the Senate also. So, sa NEP, may enrolled bill daw. So, sa Senate, sabi niya, also sa Senate, meron din yan. Sa Senate, halimbawa, lagay natin dito. Nakalimutan ko kasi i-prepare yung sa Senate at saka sa House, HOR. May enrolled bill yan. Ito, iniwalay na natin, ha? Yan. Senate, ang pangit na sulat mo, banat ba? Senate. At saka sa House. May enrolled bill sila. Meron silang dinideliberate, inaayos na budget. May sari-sariling version. Okay, ng budget, letter B. Yan. Tuloy natin. Approved their version of the NEP. So, meron daw silang sariling approved na version nung NEP, yung National Expenditure, di ba? Meron daw. May sari-sarili, Senate, may House. Tama, mali? Yan, tuloy natin. Upo sila sa BICAM. Of course, there are line items. Then, uupo sila sa BICAM. Magsasama sila sa BICAM. BICAM. Itong BICAM na ito, BICAM. Uupo sila dito. Yan, sa gitna. Magkasama.
Para kasi may mga line item daw. Merong aayusin. Tingnan natin. In the enrolled bills of both houses Both na houses. hindi magkatugma. Hindi So magkatugma. before they enact, before they approve, kailangan magkapareho yan. Kailangan magkapareho daw. Halimbawa lang po ito. May budget na ibinigay dito 1M. Halimbawa 1M. Pangit talaga na sulat mo, banat ba? 1M sa House. Tapos dito, sabihin na natin sa Senate is 900K lang. Yan. 1M sa House, 900K. Pupunta sa BICAM, aayusin. Okay? Ibig sabihin, mag-uusap sila, ano ba susundin natin, paano bang magiging system dito, ibig sabihin magko-compromise. Ika nga, aayusin. Tuloy. So dapat, sa akin palagay, kasi we don't sit in the BICAM, anong magre-reflect doon na budget? Yung version ng Senate, yung version ng House, o yung reconciled na versions nila? I think if you ask me, kasi it's not ratified yet, those are just draft that has to be the agreed budget for each of the line items. Mag-reflect doon yung pinag-agrihan nila. So yung pinag-agrihan nila, kunwari lang, basta nag-agree sila, kunwari lang sabihin na natin, para agree, let's meet halfway. Kunwari lang po ito ha. Instead na 1M yung binigay natin sa isang gawin na lang natin 950K. Kasi 1M sa'yo. Dito sa amin na napagkasundoan 900. Halimbawa lang ito mababaw na halimbawa para lumakita ninyo kung saan tinarantatado yung paliwanag. So, my take on that, because if you look at the document that came out, that was leaked, December 11, hindi actually siya yung date kung saan in-approve talaga yung BICAM report. So, yeah, but still, pinapaliwanag niya na, ang tanong, yung BICAM report ba blanco? May mga blanco ba? Kasi, ang linaw dito, kaya nga pagsasamahin, kaya nga pag-uusapan dito sa BICAM, it is because meron nang nakalagay na mga amount ng budget. So, ibig sabihin po, hindi pwedeng blanco. Kasi pinalulusot nila dito, hindi, okay lang yan. Technical group na yung mag-aayos dyan. Hindi pwedeng blanco. Paano ko napatunayan? Tuloy natin. Have to ratify that, but they have to maintain the position of reflecting the exact amount which was approved. Exact amount. So, ibig sabihin, may amount By both houses. So, sabi nga ni Kong Stella, it's just a matter of typo yan eh. Typo. So, sumunod sila doon sa kwento ni Kimbo na typo lang yan. So, pwedeng ayusin yan. Sino? Tandaan ninyo, sabi ni Estela, Hoy, Estela, bakit ang ganda ng pangalan mo, pang bold star, pero yung Estela, sabi niya, umamin siya, di ba, na may blanco doon. May blanco doon, inamin niya yun. Pinakita na natin sa video natin yan. Ilang beses natin iniskas yan. It's a fact na may blanco. Kaya nga siya napahiya eh. Bakit? Ang sinabi niya, alam na namin yan, ang ano na lang dyan yung technical group. Kaya nga siya sinagot ni Soto, hindi pwede ang technical group ang mag-fill in the blanks. Kasi ngayon, tila sinisisi nila yung technical group na siya nag-fill in the blanks. Pero dito, mismong sinasabi niya may amount. So ano ba talaga ang totoo? Iba yung kwento mo sa kwento ni Stella na kunwari, kinukote mo pa si Stella. Pinaiikot-ikot mo, Adjong eh. Litong-lito ka na eh. Hirap na hirap ka na magpaliwanag. Yung katabi mo nga, tawa na ng tawa eh. Yung sa technical people, ang i-insert nila yung amount na yun. I-insert nila yung amount. Paano mo i-insert yung amount kung may amount na dapat pagkasunduan ng dalawa? The technical group, hindi sila pwedeng maggalaw dyan, magbago dyan ng amount dahil trabaho yan ng BICAM. In technical group, yung mali lang ang spelling, mga typo, yung mga, ewan ko siguro kung mali man ang grammar, yun lang ang trabaho nila, hindi mag-fill up
Niloloko mo kami. Adyong naman eh. Tapos sisisihin mo si Duterte pag hindi nyo kayang maipaliwanag. Naggagaguhan tayo dito eh. So I'm just walking you through the process. Number 3, yung Hindi mo na ipaliwanag. Ako na nga nagsabi, sinundan ko yung proseso sinasabi mo. Sabi mo may amount. Sabi mo meron dito, may version, hindi amount, version. May version ng BICAM, may version ng Senate, may version ng House. Pagkakasunduan na lang ng BICAM, pero hindi blanco. Pero bakit mo sinang uyunan yung sinasabi ni Estela na technical group na lang mag-i-insert ng ano dyan? Hindi pwede yun. Kasi kung mag-i-insert, ibig sabihin walang nakasulat. Kaya nga i-insertan mo eh. Ano ba shit? Niloloko mo ba kami? Pinapaikot-ikot nyo kami. Buti na lang, hindi lahat ng mga nakikinig sa inyo tanga. Meron din hindi tanga. constitutionality question, that's okay. Anybody can run before the court. But ito po yung magiging impact niyan. No? What they're actually asking is tantamount to hostage the budget, the operation of all the agencies in the government, all the bureaucracy in the government for 2025 operation. Isipin nyo, halimbawa, kini-question mo yan, and that's for the operation of the entire bureaucracy. It's like tantamount to ask hostaging the budget eh. Na hindi Hostaging the badge. Paulit-ulit. Alam mo, sorry sir ah, ang tagal mo na dyan. Ang sinasabi mo, membro ka pa ng APRO. Tapos sasabihin mo, hino-hostage. When you say hino-hostage, hindi makagalaw. Or naka-steady siya against his will or her will. Kasi nga hostage eh. Hindi ganun ang budget. Bakit? Kung may problema sa budget na ito, pwede naman re-enact yung last year budget. Hindi mo alam? Tanga-tangahan tayo, sir. Ako nagtatanong lang, ha? Pwedeng i-reenact. Yun po ang pwedeng gawin. So, anong sinasabi mong hostage? Sige nga. Baka naman kaya ayaw nyo yung reenact budget kasi wala dun yung pangampanya. Wala dun yung akap. Ano pa? Wala dun yung AYEX. Mababa lang. Hindi kasya sa ipinangako ng inyong amo. Tama, mali. Yan ang nakikita ng taong bayan kung bakit ayaw nila na ayusin muna tapos i-reenact na lang yung last year budget. Kasi nga po, hindi pang campaign yung last year budget. Malapit na ang kampanya. Paano na kami? Matatalo na kami kasi inaway namin si Sara Duterte. So, matatalo na kami. Pag natalo kami, ano mangyayari? Kailangan namin ng, para hindi kami matalo, kailangan namin ng pamimigay ng AKAP, AYEX. Baka kaya ayaw nyo yung reenact na budget. Yun, yan ang problema eh. Hindi muna ipapagalaw yung ating mga birokrasya. Kung halimbawa lang, the worst case scenario that the Supreme Court says is unconstitutional, what would happen? Reenacted budget tayo. Yung pala. Gusto nyo ba na may confidential funds yung mga tinanggalan? Yun! Ikaw na rin nagsabi, nung una hostage, ngayon sinabi mo re-enact yung budget. Alam mo din pala. Tapos sasabihin mo pa, paano naging hostage yun? So, ibig sabihin po pala, sir, ang target nyo na naman dyan, ayaw nyo na naman yung confidential funds. Alam mong sagot ni Bixie Rodriguez dyan? Simpleng-simple. Tinanong sa kanya yan sa ANC. Ang sagot lang niya dyan, simple lang naman eh. Sino ho ba nagbibigay ng budget kung ayaw nyo talagang bigyan ng budget yung confidential fund? DBM. Or, siyempre, pag sinabi mong DBM na executive yan, ang magdidesisyon dyan, presidente. Pwede naman sabihin ni Marcos, wag nang bigyan yan. Kasi inaaaway ako niyan. Wag nang bigyan, o kaya ibang version. Wag nang bigyan yan.
Inaaway kami dyan. Pwede naman ganun eh. At saka again, eto, makinig kayo. Sigurado ako sinisisi nila ngayon si VP Sara Duterte na gusto lang daw maibalik yung confidential funds. Yan ang punto nila. And I'm telling you, I'm pretty sure, without even asking VP Sara Duterte, with the character of VP Sara Duterte, kahit ibigay niya yung confidential funds, hindi niya tatanggapin yan. Pusta tayo. Wala akong alaman. Wala po akong connection sa Office of the Vice President. Hindi po kami nagkakausap niya. Hindi po kami nagkakausap ng tao niyan. Okay? Ako, nagko-costro lang ako pagka meron na, kunwari, meron kaming i-interview. Nagko-costro lang ako through another person, o si Mocha, to be particular. Ako, wala akong personal na kaugnayan sa kanila. Pero sigurado ko, 100%, pag ibinigay niya yung confidential fund, kunwari na i-reenact yung budget, hindi niya tatanggapin yan. Pustahan tayo. Hindi niya na nga hiningi yan eh. Di ba pilit kayo ng pilit doon sa hearing ninyo? Ano sabi niya? Wala ako na, ayoko na yan. Di ba nung tinanong siya ng mga senador, naalala nyo noon, nung tinanong siya, kasi di ba after ng maayos na yung budget sa Kamara, dinala sa Senate, sabi ng mga senador, tinanong daw ni Bato, gusto mo nyo yung po bang ibalik yung ano? Sabi niya, I'm no longer interested with that. Kasi nga, diyan nagkakagulo. O di sa inyo na yan, sabi ni Vice President. Ngayon, gawin nyo uli yun. Wag nyo ilihis ang issue. Ang issue kaya ayaw nyo ang reenact budget kasi mawawala yung mga pangampanya ninyo. Alam nyo yan. Kasi mawawala yung iniligay na pondo sa AKAP. Yung inilagay na pondo sa DPWH. Bakit? Di ba pinakita ko kahapon, ang taas ng nilaki ng DPWH, ang taas ng nilaki ng Kamara? Pinakita ko yun eh. Yun ang mawawala. Ito, papakita uli natin yan. Kasi ito si Adjong, masyado ka ha. Kala mo, ituturo mo na naman sa mga Duterte yung problema ninyo ha. Ipapakita ko sa inyo, sandali, chot tomate ha. Kasi para lang maintindihan natin, it's not about the confidential funds. It's about this. Sandali lang. Sandali. Pakita natin. Wait lang. Sandali, ito. Ayan. Ayan. Sandali. Ito. Ayan. Pakita natin. Ito. Sige. Para alam ninyo yung sinasabi ninyo. Kala ninyo, hindi tanga ang taong bayan. Huwag kayong kung tanga yung mga followers nyo, ang taong bayan hindi tanga. Ayan. Ito kasi yung ayaw nyong mantakin mo. Lumaki ng 288 billion. Yung proyekto ng DPWH. Siyempre, pag reenactment yan, kasi tumaas yan sa 2025 Pag reenactment yan, mawawala yung pag-angat ng 288 billion. Malamang sa malamang. Malamang sa malamang. Nakaano na yan. Nakaalat na yan. Sa mga kongresistang 777 at 333. Sabi nga ni Magalong, di ba? Ano pa mawawala? Para na malinaw sa atin. Tayo na huwag nyo kaming ginagago. Alam namin na nangyayari. Ayan. Maano pa mawawala? Yung 17.3 billion na tinaas ng budget ng House of Representatives. Kaya kayo natataranta depensa ng depensa sa 2025 budget. Kasi alam ninyong ang laki ng mawawala sa inyo. Ayan 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 mawawala yan, di ba? Lahat yan mawawala. So, pagka ganyan, nawala, tingnan mo, 17 billion. Naku po, kanginan niya, di ba? Tapos ngayon, ituturo mo sa confidential funds. Ibubusta ko sa iyo, kung may makarinig sa Office of the Vice President itong video na to, sigurado ako magbibigay ng statement si Vice President at sasabihin niya, kahit ibigay niyo sa akin yung confidential funds, ibabalik ko sa inyo yan. Isasampal ko sa inyo yan. Sigurado ko yan ang sasabihin niya. Hindi, wala, excited yung isasampal, ha? Pero ibabalik, sure yan.
confidential funds kasi yun ang nandun sa 2024, yung kanilang budget. If we work on the reenacted budget, that would be the worst case that would happen in 2025 because tumaas ang demand, tumaas ang lahat ng mga Bakit mataas ang demand? Kasi eleksyon? Gago! Tumaas daw ang demand, so kailangan ng supply. Gago! Dapat na programa na ibibigay ng gobyerno, may mga aligned items in 2024 na tinanggalan natin ng pondo like the confidential funds. Like the PhilHealth. Hindi lang yung confidential funds. Masyado ka nakapokus na naman kay Sara Duterte. Multo ba sa inyo si Sara Duterte? Mayat maya nakikita ninyo? Hindi Bakit praning na praning ka kay Sara Duterte? Huwag ka mag-alala pag naging presidente na yon. Sisiguraduhin kung kasakangkungan ka pupulutin. Hindi ka na mananalo. Kaya talagang todo-todo ang sip-sip. Kay Romualdez, tama, mali? Ako ba, tama o mali? Ibabalik yon based on the reenacted budget in 2024. Meron silang budget, ibabalik ba natin yon? So I think that's the thing that we also need to understand. So in terms of the issue on constitutionality, sabi nga ni Kong Roch, it has gone through the regular process. Nagkaroon ng debate. It's just a matter of agreeing both the House and the Senate on a contested line item. Sabi naman ni Kong Stella, i-reflect naman yun Hindi naman yun talaga blanco Sino ba naman ang mag-approve na yan na blanco? It's just a matter of reflecting the exact agreed budget for each of the line items. Sinabi na nga niya Sumagot na nga siya ng yes. Sumagot na siya ng yes. Magpapalusot ka pa. Sumagot na siyang yes. Diba? May video yun Kaya nga, reaction ni Tito Soto? Kailangan dumaan sa... Diba? Kaya nga ganun ang reaction ni Tito Soto Dating Senate President. Dating Senate President ni si Drilon. Bakit ganun ang kanilang mga reaksyon? Simpleng-simple lang. Tutoy. Mas may alam to mga to. Mali talaga yung ginawa ninyo dyan sa BICAM. Kung kasali ka man pero kung hindi ka kasali dyan sa BICAM, mali ang ginawa ng mga tao dyan sa BICAM. Actually, ang sabi nga nung naririnig ko nga baka yung BICAM, hindi yun pa ang report Meron pang isang cam. Naku, ang pangit naman pakinggan YouTube, ibang cam yung sinasabi ko committee, ibig sabihin nun. Committee, ika nga, committee. Diba? Baka nga hindi lang sa BICAM yan Baka meron pang isang fourth, sabihin na natin, fourth chamber, sabi nga nila. Kasi first and second chamber yung Senate, House, tapos third chamber yung BICAM, fourth chamber Tinanong natin niya kay Atty. B kung ano yung fourth chamber. Malalaman ninyo. Talay. So yun po yung take ko doon. We cannot afford to have a reenacted budget. Sir, clarification lang on the confidential funds that you mentioned. Kasi, correct me if I'm wrong, pero di ba nung 2024, parang tinanggal na yung confidential funds? But there are still portions of some of the confidential funds in line agencies that maintains enjoy a certain portion of confidential funds. But it was not taken out I think Sandali nga, let me check on that. Kasi sinasabi ng reporter, 2024 budget of OBP confidential fund wala na daw. So nagpapalusot ito. Hindi, yung iba meron pa. Wait Wait lang, chotomate. Okay. So, Sandali Kasi yun ang tanong ng reporter
sisiguraduhin nating accurate yung sinasabi. Puta. Itong Rappler, kailangan mag-register pa. Wait lang Let's see. Wala. Sayang itong Rappler, kailangan pang mag-register. Ayun, ito. Ayan. Ito kasing OBP daw. Wait. Pag-aralan natin yan, kasi during the proposed 2024 budget deliberation last year, it was revealed by the COA that OBP spent of funds in sa 2022. Okay. So the Vice President okay. Ito. The approved 2024 national budget did not contain provision for confidential fund for OBP. Hindi ko ito gawa-gawa, mga kababayan. Hindi ko po ito gawa-gawa. Papakita ko lang sa inyo para mas maintindihan natin. Baka kasi akala ninyo iniimbento. Ito, marunong mag-imbento si Adjong. Tama ito, tama. Grabe yung utak nito. Pareho pala silang may sayad ni pangalan nito. Sorry naman. Nag-play. Hayop yun It's not right. Kasi baka mamaya tayo doon Ito. Ito. Ta. Yan. Papakita natin. Para, ito. Itong news na to, pakita natin Lawmakers COA audit on OBP. Ito'y August 21, 2024. Okay, report yan ng 2024. Ito sabi dito. Sa baba, nakasulat. The Vice President, ayan, sorry, nawala. Agoy. The approved 2024 national budget did not contain provision for confidential funds for OBP and Education Department. So, Adjong, ano yung sinasabi mo? Sandali, ano bang palusot niya dito? Tingnan nga natin yung palusot niya doon sa tanong na reporter na wala namang confidential funds yung OBP. Kasi sinasabi niya dito, pag ni-renact yung budget, babalik yung confidential funds ni VP Sara Duterte. Kasi when you say reenactment, yung nakaraang budget, yun ang susundin. Okay, babalik daw. Okay, babalik daw yung confidential funds. Ano ang sagot ng ni Adjong dun sa tanong na media? Pasok. But there are still portions of some of the confidential funds in line agencies that maintains It's just a matter of reflecting the exact agreed So budget. yun yung palusot niya. Sa ibang agency daw. So wala sa OBP. Gago! For each of the line items. Ayan So yun po yung take ko doon. We cannot afford to have a reenacted budget. Sir, clarification lang on the confidential funds that you mentioned. Kasi, correct me if I'm wrong, pero di ba nung 2024, parang tinanggal na yung confidential funds? Correct me if I'm wrong. Di ba nung 2024 wala namang budget na confidential fund ang OBP? Ito, sagot niya na-caught off guard to si Booking. But there are still portions of some of the confidential funds in line agencies that maintains
enjoy a certain portion of confidential funds. Ang ibig mo sabihin sa ibang ano? Malinaw pa sa malinaw, walang confidential fund noong 2024 ang OBP. Tapos sasabihin mo ngayon, meron pang ano, napupunta sa line agencies, mga ganyan-ganyan. But it was not taken out eh. I think on certain agencies they've also been asking for the issuances of confidential funds. It was only at that time when Ano na? issues came out that certain agency decided. Oh, hindi agency na puta. Hindi OBP. Ibang agency, hindi na natin problema yun. Problema nyo na yan. Not to avail of the confidential funds anymore. And I know, alam nyo kung anong agency ito, tinutukoy ko. Or pwede ba, sir, na parang gusto lang ng bigger budget? Iba yung itsura ni Sir eh. Mukhang sabi niya, sandali na. Napahiya ako dun mali hindi ako nakapag-research. Di na mapakita itsura. Kasi hindi ko lang napakita yung buo eh. No. Hindi niya mukhang ano eh. Parang, sandali, mali hindi ako in-inform ng aking research team sa pangyayaring yun Napahiya ako dun kasi Sir, Google din pag may time. Meron ka namang ano ayan tinan mo yung itsura niya. Sandali, parang mali yung sinabi ko sabi niya. Kita niyo That certain agency decided not to avail of the confidential funds anymore. And I know, alam nyo kung anong agency ito, tinutukoy ko. Ay, pahiya ka, Sir. Sir, na parang gusto lang ng bigger budget sa agencies. What? Kasi parang wala nang funds, sir, yung agency na nabanggit nito. Inulit pa ng reporter, Sir, wala naman ng confidential funds yung agency na nabanggit ninyo eh. Bakit yung sinasabing pag na-i-renact, magagamit uli yung confidential fund? Tingnan mo. Pero mas malaki yung kanilang budget ng 2020. Isa pa yun. Kasi, Yun, tinuruan na ng reporter. Sabi ng reporter, hindi, mas malaki lang yung budget ng Office of the Vice President at that time. Pero wala ng confidential funds. Di ba ang galing naman ng reporter magturo? Gago! O sabi, tapos nagkaroon ng idea siya. Ay, oo, tama pala yun. Tama yun. Ano na nangyayari sa inyo? Nagkakagulo na kayo. may mga changes din in leadership sa mga agencies na yon, 'di ba? And then if we act on the reenacted budget, yun assuming, for example, that constitutionality on the ground of constitutionality. Ang hirap magpalusot, Sir, no? Nagmumukha kayong ano? Hirap na kayo magpalusot. What you call this, yung nanalo, halimbawa lang, di ba? Assuming, for example, which I don't think the Supreme Court will really see the merit of, uphold nila the question of constitutionality doon. Ang sinasabi ko lang dito is the effect of that, no? Kasi ma-hostage yung operation ng entire bureaucracia for 2025. Ano ma-hostage? Si-re-reenact na. Ano ba? Agoy! So you're saying yung motibo na maganda. Well, I think one of the reason, kasi kung titingnan mo rin kung who are the people behind the filing of the questioning the budget before the Supreme Court, they are all well connected with the Duterte. Oh, yan na, bigla na lang sisi kay Duterte. Yung pala ang ending nun. Pahiya ka na, Sir, dahil wala namang confidential fund ng Office of the Vice President ng 2024. Pilit mo talagang isinisisi na kaya gustong magkaroon ng reenactment dahil palpak yung budget ngayon. Pinipilit mo dahil gusto ng OBP na magkaroon ng confidential funds. Wala nga nung 2024. Ang sakit nyo sa banks. Tapos, dahil pahiya kayo, ang ending nyo. Hindi, basta ang mga Duterte ang may kasalanan yan. Duterte ang pasimuno dyan. Kung Duterte ang pasimuno dyan, bakit magre-react ang mga katulad ni Carpio?
Alam nyo naman na talagang kalaban niya ni ng mga Duterte. Alam niyo yan eh. Huwag tayo magtanga-tangahan dito, sir. Akala nyo, nakakaloko kayo ng pero eto, sandali. Papakita lang ho natin, ha. So, mate. Saan na yun? Nawawala yung, Oh, siya na yun. Oh, ito. Yan. Pakita natin, ha. Itong si Carpio, yung sasabihin naman ni Carpio. Oh, ito, pasok. Morning to everyone. Isang Bayan is joining the January 31 rally here because we believe there are unconstitutional provisions in the 2025 budget. First, merong unconstitutional provision daw. Ibig sabihin, talagang may palpak doon sa budget. Yan ang tinutukoy ng grupo nila Pangulong Duterte. Ngayon, si Carpio nasa kabilang kampo yan. Sila din naniniwala na may palpak talaga doon sa budget. Tapos sasabihin ninyo ang may pakana nito, mga Duterte. Sa tingin mo kakampihan nito yun? Sa bandang dulo nga nito, sinisisi pa nila si Duterte. the Constitution says that education should be given the highest budgetary allocation. Ang bilang namin, the education is not being given the highest allocation. Sabi ng Malacanang, highest raw, dahil sinama nila yung budget ng TESDA. Ang TESDA naman, ang tinuturo nila, gardening, facial, pedicure, manicure, automotive body repair, driving, hindi naman formal education or ladderized education yan. Ang budget ng TESDA is about 20 billion. Pag tinanggal mo yon, talaga mas malaki yung budget ng DPWH. Yung DPWH naman, dinagdagan ng Congress ng about 189 billion in insertions. Ang ginawa ng Presidente, kunyari, vinito niya several items sa DPWH amounting to 26 billion lang. Hindi niya ginalaw yung insertion ng Congress of 189 billion. So yung budget for flood control, for rock netting, etc. ng nilagay ng Congress, hindi niya ginalaw. Ang ginalaw niya, yung unprogrammed appropriation na wala namang pundod. Vinito niya about over 100 billion plus, pero walang epekto yon dahil wala namang pundo yon. Window dressing ang tawag doon. Pangalawa, we are also questioning the constitutionality of the 2025 GAA dahil zero allocation ang binigay sa PhilHealth. Sabi ng saligang batas, health should be given priority. Zero ang binigay Walang... So, ayan, malinaw po mga kababayan. They are really questioning the budget. Pinakita lang po natin ngayong araw na to kasi ang sinisisi nitong mga congressman na ito ay ang mga Duterte pagdating sa kaguluhan dito sa budget. Paulit-ulit nating sinasabi, hindi naman ang Duterte ang gumawa ng blankong budget. Kayo ang gumawa ng blankong budget. Ang Kamara. Malinaw pa sa malinaw yan dahil inamin yan ni Stella Kimbo, yung mismong chairwoman ng appropriation. Pangalawa, hindi lang naman po si hindi lang po si Ungab ang nakatanggap ng blanco. Maging ilang mga congressman na hindi kalyado ni Pangulong Duterte, mga kalaban nga niya, Makabayan Black pa yun Sila rin meron nakitang blanco. Meron sila. Sino pa? No less than ang kapatid ng ating presidente na si Senator Amy, blanco din. Ito ho'y hindi mga kakampi na mga Duterte. Yan yung isa nga kaaway pa Mismong yung isang reporter na nakatanggap, it's sad to say lang, dinilit ata nila yung kanilang report na yon, nawala sa himpapa sa channel nila yon, pero nahuli nung iba, nakuha nung iba na talagang totoong merong blanco. It's a fact. Meaning, hindi kasalanan ni Duterte kung blanco yan. Kasalanan ba kung umimik ka? Kasi ganyan yung iba Ano yung ibig ko sabihin? Halimbawa,
May mga ganyang relationship eh. Okay lang mambabae ka basta hindi kita mauhuli. Hindi pwede yung ganun, di ba? Hindi pwede yung porket walang umimik. Hindi kasalanan nung umimik kaya nagkagulo-gulo. Hindi pwede yun. May mali eh. Ang mali ay mali. Ngayon, hindi kasalanan ng taong umimik kaya sisisihin yun. Hindi. Kasalanan nung gumawa nung mali. Sino ang gumawa ng mali? Kamera ho. O yung bycam report. Yun ang gumawa nun. Yun ang mali. Ang linaw-linaw dito, tas bigla niyong sasabihin, kasalanan ni Duterte yan. Gago ba kayo? Hindi ako nagtatanong lang ha. Ganyan na ba kayo kagago? Nakapalpakan ninyo, isisisi nyo kay Duterte? Dahil umimik si Duterte? Tapos, kesyo ang palusot nyo? Hindi, kasi mabibigyan lang ng confidential funds pag nagkaroon ng reenactment ng budget. O pagka, kasi ulitin ko ha, sa mga medyo hindi pa po makaunawa. Pag napigilan itong 2025 budget, ang gagamiting budget, yung tinatawag na reenactment, ay yung 2024. Kaya nga re-reenact. Yung 2024 na budget, wala dyan yung pag-increase ng AKAP, wala dyan yung pag-increase ng IEX, wala din dyan yung pag-increase ng DPWH, wala din yan yung pag-increase ng budget ng Congress, ng House of Representatives. No. Tapos, ang kanilang palusot, pag nireenact natin, babalik ang confidential fund ni BP Sara Duterte. Wala eh. Pahiya kayo eh. Wala namang confidential fund ni BP Sara, Office of the Vice President noong 2024. Kulang kayo sa research. Tapos nagmalaki ka pa, Adjong, na appropriation ka. Membro ka ng APRO. Hindi mo naman pala alam. Kaya panoorin nyo ito ha, yung maganda yung ito. Re-reaction na natin to kasi maganda po yung mga sinabi ho ni Attorney Vic patungkol dito sa issue ng kasi tinanong natin ng malupitan, no holds barred, pero grabe talaga sumagot si Attorney Vic. Ito lang atang nakausap ko ng diretso na pag sumagot, diretso. Walang paligoy-ligoy. Pag mali ka pa nga, medyo sasabihin niya eh. Eto, tuloy. Attorney, may mga nagtatanong din po ng mga kababayan natin. Paano naman po daw si ano daw ang magiging pananagutan ni dating si Saldico dahil 'di ba kakaalis niya lang at napalitan siya ni Kimbo, tapos biglang lumabas po itong na-discover po itong issue about bycam. Ano pong magiging parusa or maipapataw na sa kanya rito? Lahat ng nakapirma doon sa Vicecam report, yung final Vicecam report na naging enrolled bill, atin yung papanagutin. We are in the process of building the case at alamin kung sino yung dapat isama diyan sa mga ikakaso pa nung grupo ng abogadong nag-aaral kung ano yung nararapat na criminal case o ano yung criminal violation committed in the passing of this full of blanks na final bicameral conference committee report. Mainit ang ulo ni JK Saldico. Attorney Vic. Ito, ay, pogi naman yan. Shit. Ay, sorry naman. Gago! Hindi, alam mo kung bakit ko pinakikita ito. Kasi yung mga nanlalait sa akin, sinasabi nila, Banat ba, filter lang ikaw eh. Yan po, television yan, walang filter yan. Hindi ako nagpipilter. Sabi nila, kaya ka naman pumapet, filter. Hoy, intermittent to. Mad to, Brad. Ang tanungan una, ginagamit daw nyo itong issue na ito dahil kayo kumakandidato bilang senador. Naku, ang lupit ng tanong mo, Banat ba? Pang derechuhan pang sugatan yan Hindi, ang issue rito, hindi yung pagtakbo ko, hindi yung politika. Ang issue rito ay korupsyon. Korupsyon at korupsyon. Yon. Kasalanan ba naming nahuli namin kayo? Yon ang problema. Yun talaga problema, nahuli mo kasi. Huwag mo kasing uhulihin. Ayaw mo sila mangurap na mangurap.
Kung hindi namin kayo nahuli, di masaya kayo at nagdiriwang. Aba. Ngayong nahuli kayo kung ano-anong pagsisinungaling ang inyong ginagawa. Correct. Kaya nga ang sinasabi ko, mabuti pa yung mga konseho ng barangay. Mabuti pa yung konseho ng munisipyo, ng syudad at ng probinsya. They know. Mga konselor, alam niyan. Kaya, paganda tayo example ni Atty. Vic, mga konseho. Kasi sa local government, konseho ang mga nag-aayos na mga budget. Alam nila kung paano yung takbuhan ng budget. Kaya napaka-importante. Baka kasi sinasabi na iba, hindi importante. Hindi ho, kalibel ho ng mga councilor ang congressman sa local government. At mas nararamdaman nyo ang local government kesa sa national government. Kaya wag nyo nilalanglang ang councilor. Kaya kung gusto ninyo na maayos kayo mga taga Maynila, your choice ang lahat ng councilor nyo. Pag hinaluan nyo ng ibang councilor yan, naku po, yari kayo. Panigurado yan, bababuyin yan, haharangin yan, patatagalin ng mga budget. Kaya dapat your choice. How Lalo na sa District 3, ha? to pass a lawful budget. And dagdag ko lang din, Banat Bay, bakit? yung ating mga kaibigan sa halimbawa, yung Tricycle Operators Driver Association, meron ding maliit na pondo yung mga yan. Tanungin mo sila, kung papayag silang gumastos yung opisyal nila ng blanco, mag-aaway-aaway yan. Magbasapukan yan. Mantakin mo, blanco, hindi alam kung anong pambibili ng alak at ano talaga ang para sa development. Pag blanco yun, hindi pwede yun. Ganon din, yung samahan ng mga Jeepney Operators and Drivers Association, higit na maliit yung kanilang pondong pinapangasiwaan, pero hindi sila papayag na ang budgeting ay zero. Ganon din yung mga nagtatrabaho sa korporasyon. Tanungin ninyo kung papayag yung board of directors na magpapasa kada departamento ng isang corporation na blanco yung kanilang panukalang budget at bahala na kung paano namin at magkakano ang aming gagastusin. Ito ay malinaw na pagsisinungaling na ito raw ay proper at prudent budget programming at pagpasa ng ating taunang budget. Kasinungalingan yan. Ano po masasabi nyo doon sa isang congresswoman na si AKA Kim Chiu? Sabi, kasi nga daw yung kanyang sagot, hindi naman importante yung blanco. Banat Bay, huwag kang bastos, ha? Kursunada ko yung si Kim Chiu. Tapos ikukumpara mo doon sa congresswoman na naiwan sa rep. Bastos ka, Banat Bay, ha? Apakatarantado mo, ha? Gustong-gusto ko ba naman niya si Kim Chiu, hindi tumatanda. Mukha pa rin bata. Hanggang ngayon. Kahit may edad na. Tapos, wag mo nga, ikaw lang Mr. Right. You're almost right. Ano naman Nasira lang sa akin si Kim Chiu dahil dun sa bawal ang lumabas. Ang lumabas ay pagka nasunod mo na pwede ka nang lumabas. Hindi, kasi may ganung congresswoman kanina na nagsalita. Hindi ko na lang pinlay. Ang sabi ba naman hindi, lang naman yung pirmado lang naman is yung ang importante dyan, yung pipirmahan, hindi blanco. Blanco, importante pinirmahan yung walang blanco. Anong masasabi niyo ho doon? Dapat doon magalit si Bongbong Marcos dahil isinubo siya ng mga ganong klaseng pag-uugali na talagang walang respeto sa saligang batas, di bali ng blanco, importante pinirmahan hindi blanco. Ang tanong, sino nga naglagay ng mga halaga doon sa blanco? Yun ang hindi nila magets Kaya ayaw nilang tanggapin na may blanco sa BICAM report kahit nagsalita na at nadulas na ho si Kimbo. Kasi nga, the mere fact na may blanco, meron nag-fill up. And hindi ho pwede yun. Bawal ho yun sa ating batas. Bawal na bawal. Dahil yun ay kriminal. Bawal yun. That is a criminal violation. Yun ang atin dapat din alamin. Diretsong tanong. Si Romualdez po ba yan? Grabe naman yung katanungan mo, Banat Bay. Walang ganyan tanungan.
Nilalagay mo sa spot si Atty. Vic eh. Hindi kasi ayoko na yung paligoy-ligoy pa eh. Di ba yung, kailangan pa magparinigan. Diretso yun na. Sino ba yan? Si Romualdez ba yan? Hindi rin natin nalalaman. Kaya nga tanong ko, lalaki ba siya? Nako. At tinatanong ko, babae ba siya? Nako. Grupo ba sila? Marami ba sila? Nako. At ito ba ay bukod pa sa third chamber or third house? Meron bang fourth chamber Nako. or fourth house Nako. na hindi natin nalalaman? Sapagkat wala nga transparency. Nako, ibig sabihin, bakit kaya sinabi ni Atty. Vic na may babae? Ewan ko Sino ba yung babae na yon? Nako po, patay tayo dyan. And that's why we're demanding for transparency and eventually we will demand for accountability. Coach Oli? Ako, Atty. Vic, alam ko kung Mas pogi naman si Banat Bay kay Coach Oli Bias kang vlogger ka lalaki o babae, hindi ata tao, parang buhaya eh. Ay, grabe naman yun. Hindi daw babae, hindi daw lalaki, hindi daw tao, kundi buhaya. Pambira ka, Coach Oli. Ang bastos ng bunganga mo, Ito, alam nyo ba na magka-batch yan? Magkaedad po sila eh. Pareho silang klaret. Magka-batch po ito ata. Alam ko sino mas mukha matanda? Joke lang, Atty. Vic, Sino mas mukha matanda sa kanila? Naku, sigurado ako. Ilagay nyo nga dyan sa baba. Tarantado ka talaga, Banat Bay. Pero naman! Gago! Kaya, puting ahas yan. Ano puting ahas? Bakit puting ahas? Nakapasok si puting ahas. Hindi ko mapigilan. Pasensya na, May nagsasabi kasi na isang babae at isang lalaki daw na hindi naman miyembro ng lehislatura. Ako, isang babae at isang lalaki na hindi daw membro ng lehislatura ang may pasimuno nitong nag-fill up nitong blanco na to. Naku po, sino kaya yan? Gago! Hulaan nyo nga kung sino yung isang babae at isang lalaki na nag-fill up ng lehislatura. Naku po. Naku. So binibigay natin yan at nagtandem daw tong dalawang ito at nakialam. But pagka ganito kasi kalaking kontrobersiya, hindi naman nila mako-contain yung mga balitang yan. May lalabas at lalabas dyan, lalo na yung mga iipitin nilang membro ng technical working group o yung technical working staff. Kawawa itong mga ito. May mga pamilya rin ito. Kawawa ito. Kung iipitin nila at ilalaglag nila eventually. Hindi kaya si Hello Kitty yan o si Kuting, baka... Anyway, matanong ko, ang sinasabi... Hindi ko na-gets yun, Coach Oli. Sino yun? Sino yung Kuting na yun? Okay. Kilala ko na kung sino yung Kuting. Ngayon ko lang naisip yun. Dito ay unconstitutional daw itong vice cam. Totoo ba ito? Kasi dapat dinidesisyonan ito ng buong Senado at House. Procedurally and under the Constitution, hindi naman kinikilala at walang kapangyarihan ang vice cam. Yung bicameral conference committee, ang tanging layunin lang yan mag-reconcile ng mga conflicting figures o yung mga hindi nagbabanggang line items dyan sa appropriation bill. Pero walang kapangyarihan itong hijackin yung proposal ng Executive Department, yung proposal ng tanggapan ng Pangulo pagdating sa budget, yung tinatawag nating linalaman ng National Expenditure Program. Ang nangyari dito, binalangkas ng mababang kapulungan, binalangkas ng Senado, pagdaan doon sa Vice Cam, pinalitan. Nagkaroon ng recasted budget, binago nila. Ibang-iba doon sa itsura ng National Expenditure Program. Hindi nila maaaring gawin yon. Ang trabaho lang yan, mag-reconcile at na nakikialam at ilang taon na nilang ginagawa yan, ito ng panahon siguro na dapat magdesisyon na rin ng Korte Suprema dito sa kapangyarihan ng Vice Cam. Walang kapangyarihan ito at ako'y panatag na when objectively ang Korte Suprema ay magdedesisyon, marurunong din kasi gumawa at magpasa ng tama at legal na budget yung mga tao sa Judicial Department of our government. Nagpapasa ng budget yan every year
Tanungin ninyo sila kung nakapagpasa na sila sa tanang buhay nila and in the long existence of the Judicial Department of our government, kung nagpasa na sila kahit minsan lang, kahit isang beses lang, ng isang panukalang budget nila for the judiciary na blanco. Walang magpapasa niyan dahil bawal yan. Ito, katangi-tangi. 28 line items blanco, ang halaga umaabot sa more or less ay 241 billion pesos. At sa aking pagkakaunawa, Atty. Vic, talagang ang problema nito nasa vice cam, no? Pero ako isang ayon doon sa sinampan ninyo dyan sa korte. At sana nga, sangayon din ako na sana mas maraming maparusahan. Kasi talagang pag walang naparusahan dyan, uulit-ulitin. Pero ang tanong dito, kailan kaya yan? Kasi baka mamaya nagastos na nila yung pera, saka magdidesisyon ng korte, baka mamaya wala na si Marcos. Doon pa lang lumabas yan. So patay na yung kabayo bago dumating yung damo. Kaya tayo... Sandali, ba't siya ang tinatanong mo? Ba't di mo tanungin ang Supreme Court? Sila magdi-decide eh. Joke lang. Agad ay nagsampa ka na nga ng petition sa Korte Suprema because yung dapat may sense of urgency na hindi dapat magastos yung pera. Dahil any disbursement is illegal sapagkat ito nga ay fruit of a very poisonous legislative process, itong gaan ng 2025. Kaya dapat mahinto iyan at marisolba ng Korte Suprema sa lalong madaling panahon. At hindi naman dapat mangamba ang administrasyon ni Marcos sapagkat pwede naman mag-reenacted budget. Dili kaya, paspasan nila. Magpasa uli sila ng naaayon na sa konstitusyon na budget for 2025. Attorney Vic, may ipinapalabas po ang mga makakaliwa na parang pinapalabaso nila na etong mga blanco daw ay si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte daw ang pasimuno. Parang gusto nilang palabasin sa taong bayan na ito ay nanggaling sa inyo. Kasi yung iba, di ba, yung mga ibang mga pumirma, sinasabi nila na wala nga daw blanco doon. So bakit parang nagkaroon doon bakit daw nagkaroon na ng blanco doon sa na yun? Di tanungin nila yung sarili nila. Bakit sila nagpasa ng isang blankong bicameral conference committee report? Nandun sa journal ng House Wala naman ni isa sa kanilang nag-object Andun sa journal, nakakuha ako ng kopya Yung Makabayan Black, walang nag-object dyan. Sinungaling din yung mga yan. Kaya lang ako sasalita ng ganito dahil tinutuwid natin. Hindi rin pala sila nag-object Nakakuha daw si Atty. Vic na blanco Yung journal nakakuha tapos nandun naman daw ang mga pirma ng mga Makabayan Black. Wala pala ito, puro mga patarantado itong Makabayan Black. Yung mga pagsisinungaling ng mga tao na sinisweldohan nating mga Pilipino at dapat ay tatrabaho bilang mambabatas. Tingnan ninyo, doon sa journal ng House of Representatives, walang nag-object sa mga yan. Pumayag yan dyan sa ratified, approved, and signed final bicameral conference committee report and yun na nga, naging enrolled bill, naging GAB at ngayon problema na, naging GAA. Sasali po ba kayo sa January 31 na rally tungkol po dyan sa pagtutol sa budget? Sino bang anyway, ayan na. Nagrarally? Yung nagrarally ang sinisigaw, impeach Sara pa rin Oo nga. Huwag tayo magpapaniwala dyan sa January 31 na yan. Anyway, mga kababayan, nalinaw-linaw po ng sinabi ni Atty. Vic dito na talaga namang ang nangyari dito ay isang malaking buy scam. Di ba? Buy scam. Ibig sabihin talagang merong, sabi nga niya nung pagkaroon ng BICAM report, syempre babalik yun sa sa Kamara, sa House. Pumirma naman daw at tiningnan, walang nagreklamo daw na mga congressman. So peke itong sinasabi nito Makabayan Black. Anyway, kaya nga wag tayo magpapanil lang hindi porket sinasabi ni nung si Raul, 'di ba, sinasabi niya may blanco. Wag ho kayong magpapaniwala diyan sa mga 'yan. Tandaan niyo, basta Makabayan Black X 'yan. Mga traidor 'yan, walang kwenta 'yan. Anyway, pagdating naman po dun sa palusot ni Adjong, wala. Sunog ka na naman. Kaya nga mga kababayan, nalinaw-linaw pa dito sa sinabi ni Atty. Vic, meron daw babae at lalaki na hindi membro ng lehislatura.
hindi member ng mga mambabatas na nakikialam diyan sa budget. Sino kaya yun sa tingin mo? Sino kaya yung si babae at saka si lalaki? Masyado naman matalanghaga yan. Attorney Vic, yung mga ganyang pang puting ahas yan. Hindi ko rin kilala kung sino yung sinasabi ni Attorney Vic. Pero gayon pa man, malabong mga Duterte ho ang nagpakuno nito. Malabo hong si Pangulong Duterte dahil binigay lang naman ni Ungab eh. Pinakita lang ni Ungab yung nakuha niyang blankong may BICAM report na may mga blanko. Pinakita lang niya yung kay Pangulong Duterte at nag-react si Pangulong Duterte at sinasabi niya bilang dating presidente, bawal yan, di ba? Dapat sinigurado ng presidente. So, yun na siguro ang pinakapunot dulo nun. Dapat bilang presidente kasi pinapareact ho si Pangulong Duterte. Di ba? So, yun. Pero hindi ibig sabihin, siya po ang pasimuno niyan. Malinaw yan kasi kahit yung ibang mga grupo na hindi naman kaalyado, mismo hindi kaalyado at kaaway pa ni Pangulong Duterte, nagsasabi rin talagang ito ay yung pinaka-corrupt na budget sa tanan ng ating buhay. Naku po. Sino ba ang speaker ngayon? Si Romualdez. Okay, maraming salamat po. Ako po si Barat Bay. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaaway.